Alright, we're here at Petron. Before we proceed to our review, ipo-full tank ko muna to, tapos i-reset ko yung trip. Reset na nga natin. Trip A, trip B. Trip B ang reset natin. Yan, trip B, then we'll full tank hanggang pumitik. Dahil dalawang videos ang gagawin ko sa kotse na to mga buddy. Anyhow, see you on the review. Hey mga buddy, welcome to the channel, or welcome back to the channel, and welcome to the next episode of 2020 Toyota Wigo 1.0G. So today, nandito tayo ngayon sa Expressway. As promised, testingin natin sa Expressway, and then aakyat tayo sa Twisties, which is siguro sa Sungay kami aakyat. Then tatry ko sa Sampaguita para makita natin ang performance ng kotse na to. This is the automatic. So anyway, let's get on the road. Anyway, wala naman masyadong kailangang dapat pag-usapan dito sa Wigo, kasi wala naman tong tech gaya nung na-review ko last time na Stargazer. Naka-automatic transmission na torque converter, 4-speed, walang lane keep assist, walang ganon. You're on your own. Ganun pa rin siya. Basic of driving, automatic nga lang. We're doing 100 kilometers per hour sa gauge, and it's at around 2,900 RPM. Tapos nakailaw yung eco mode. Let's say hindi talaga responsive ang transmission niya. Kailangan i-baon mo talaga na baon bago siya magbaba ng gear. Pag half lang ayaw niya. Pag nagko-cruise ka na, gaya nito, nasa expressway tayo. Pero pwede mo namang i-alter yan, gaya nung sinabi ko sa review ko. Ayan, dyan sa gears, baba mo lang yan, third gear, ganon, third gear, ayan, pwede mo paglaruan pa rin kahit papano. And don't worry, walang problema dyan, okay lang yan. Ganyan lang talaga, pwede yan. At isa pang naramdaman ko kanina mga buddy, may bumugang malakas na hangin. Siguro galing dito sa side na to. Naramdaman ko parang yung kotse medyo gumanon, parang tinatangay. Kasi siguro dahil magaang to, pag magaang ang auto, ramdam na ramdam mo yung hangin na ganun. Saka isa pa, dalawa lang kami ni CIC dito ngayon, Commander-in-Chief. Wow, nice car. e-tron, yayamanin. Naka third gear ako nyan. Third gear, fourth gear. Nararamdaman ko na naman yung hangin. Saka parang may sumisipol akong naririnig pag may hangin na nalulusutan yung ano. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko na lang iniintindi. We're doing around 100, almost 110 kilometers per hour, 3,000 RPM. At itong ang rear view mirror na to, maalog. Hindi ko alam kung dahil ba dito sa pabangon na to, or hindi ko alam eh. Basta maalog siya. Wind noise at 100 kilometers, wala pa naman akong naririnig masyado. Tire noise ang naririnig ko sa spalto ng S-Lex mga buddy. Tire noise lang. Sana man lang kasi Toyota ginawa mo man lang 5-speed to para dikit-dikit yung gear kahit papano. Yun ano ko lang naman, opinion ko lang. Kahit naman ganyan lang ang power niyan, pwede naman mag 5-speed para dikit-dikit ang gear, mas madali kang makaka-accelerate. Ang bagal niya mag-accelerate eh. Yan ang problema pag gantong 4-speed eh. Ang haba kasi ng gear. But then again, hindi naman to performance car. This is a city car, econo car, kung ano man gusto nyong itawag. It should be fuel efficient, it should be comfortable, pwede sa starting family. Pwede naman. Pwede mga buddy. Visibility issues, wala naman akong issue sa visibility niya mga buddy. Side mirrors, wing mirrors, napakalaki ng view, walang vibration. Dito sa likod, sa window sa likod, okay naman yan, nakatayo yung mga headrest matataas. May nakikita pa rin ako. Kita ko pa rin yung kalsada sa likod, okay naman. Mga pillars, okay lang, hindi naman ganun ka problema. But then yung C-pillar, lagi naman yan, kahit anong hatch, madalas problema yan unless
aquarium ang dala mo. Ayun no, ayun, naririnig nyo yun mga buddy. Parang pag may humahangin dito, may sumisipol. Di ko alam kung saan lumulusot yung hangin na yun. Yun lang naman ang mga issues ko dito. Yan, pag humahangin, ramdam na ramdam mong parang gumagalaw yung auto transmission. You really need to dig deep your throttle para mag downshift. Sample natin, ito naka-half ako, ayaw mag downshift yan. Naka-half ako, ayaw. Pedal to the metal, yon, siya nag downshift. At 63 point something kilometers, bumaba na ng 1 bar yung fuel gauge niya mga buddy. So papasok kami ng Tanawan, doon kami aakyat papuntang Sungay. Gaya na sinabi ko, mabagal siya mag downshift. Kahit half throttle ayaw, full throttle, tapos magsi-shift up kagad. So kung gusto mong medyo mag-enjoy, pwede mong gamitin nga ito. Downshift ka sa third. Yan, nag-downshift sa third. O at least hindi siya nagsishift mag-isa pa port. Downshift ka sa third. O third, piga ka ng konti, as up. Diba? O, downshift ulit sa third para mag-engine brake. Isang way para makapag-enjoy ka dito. Ganun na lang gawin mo. Third, ayan, hindi siya nagsishift up. O, diba? Kahit pa paano nai-involve ka pa rin. Just do it kung gusto nyo mag-enjoy. Like I said, pag nagre-review ako ng kotse, more of the fun side tayo. Hindi lang puro creature comforts, kung gaano kalakas ang makina, bla bla bla. Hanapan natin ng enjoyment. Ang sasakyan kasi para sa akin, hindi lang isang appliance. Gusto ko, na-enjoy ko yan. Kaya any car, may enjoy mo yan. Hanapan mo lang ng paraan. Anyway, see you on the twisties. Welcome to Sungay mga buddy. And nahayaan ko lang muna siyang mag-decide para sa sarili niya. So nasa drive lang siya, drive 4. Naka-aircon tayo. Tignan natin kung anong ano niya. Actually yung paa ko nasa gitna na, lagpas gitna na pala. Nagsi-shift up, downshift na naman siya. Sagad na yung paa ko niyan sa sahig. Ito, tarik. Yan. Wow. Buti na lang magang yung auto. Hindi lang supportive yung silya. Sagad na yung paa ko sa sahig, mga buddy. Ayan, ganito ang mangyayari pag di mo pinakailaman ng tong ano. Nayaan mo siyang mag-decide para sa'yo. Wow. 911 GT3. Ahon. Biglang magagalit. Tayo tayo dyan. Wala, sagad na yung paa ko. Sagad na. Biglang kakambyo. Okay. Alright, pila shift off. Mamaya ako naman ang magde-decide. Somehow, sa likong ganito, okay naman, magaan kasi yung auto eh. Parang nag-auto shut off yung compressor nung aircon niya, mga buddy. Nawala yung lamig kanina eh, nung sinasagad ko yung paa ko sa nung nag-high RPM siya. Ngayon lumamig na ulit. Madali naman siyang iliko. Downshift, sige, go. Tapos mag-shift up ka agad. Mali, tapos magda-downshift ka na naman. Paakyat pa tayo eh. Huwag ka muna mag-shift up. Nag-shift up na naman. Alright, nandito na tayo sa view deck.
So pagdating dito, ako naman na magde-decide sa mga twisties doon, mga buddy. Yan, naka-hold ko yung gear, di ba? Downshift sa second gear para makapag-engine brake. Gagamitin ko tong gear lever. Ako mag-ano, kasi hindi siya makapag-decide ng matino eh. Downshift ako sa second gear, oh. Naka-hold niya. Hold the gear. Kunyari, hindi nyo nakita. O yan, hold lang yung gear. O, saka ako nag-shift ng third. Diba, hindi siya yung papalit-palit ng isip. Downshift sa second gear. Yan, naka-hold siya, diba? Naka-hold yung RPM, di nagsishift. Oy, tabi. Oh. Ayan, gaya niyan. Kailangan ko pang baonan ng throttle para mag-ano. Di ba ako na lang sa second gear? Na-alter ko lang dito sa gear. Na-hold niya pa. Hindi pa siya mag-shift up pag ano. Pwede yan. No problem dyan. O, diba? O, naka second gear. Yan, baba mo sa first gear mo. Mag-solo ka kasi may first gear to eh. Wala nga lang dito sa gear lever, mga buddy. O, baba mo ulit sa first gear mo. Sige na. Ayaw niya ibaba. Baba mo sa first gear, yan. Hirap eh. Tapos mag-shift yan sa second gear. Tingnan niyo ah. Pag nakaramdam ng konting ginawa, ayan na. Nag-shift na. Baba ulit sa first. Nag-shift na naman sa second gear. Tapos mag-shift ka na naman sa first gear. Sagad na yung pako niyan. Shift sa second gear. Parang loko-loko lang. Wala eh. Wala akong magawa kasi yung gear lever niya ganito lang eh. Hindi na ako makashift ng first mag-isa para sa sarili ko. So yung 1 and 2 niya, siya nagde-decide. Ganun siya. Pero at least ma-alter mo, di ba? 2-3, 2-3. Pag dun mo lang kailangan. Yan. Okay, paho na naman. First gear. Nag-first gear siya mag-isa nun, mga buddy. Pag nakaramdam ng konting ginhawa yan, shift sa second gear. Okay lang kasi 1 and 2 lang naman eh. Sa 3, 4, ganun. Nakakainis. Kasi ang aga niya mag-shift, paakyat pa, nagsishift na. Nawawala tuloy siya dun sa power band niya na imbis na makahila ka ng maganda. Anyhow, dun tayo naman sa twisties. Konting downhill. Try natin, tingnan natin kung anong kaya niyang gawin. Downhill, twisties. Welcome to Sampaguita, mga buddy. Residential, bagal tayo. At baka masabihan na naman tayo ng gawain ba ng matinong driver yan. So ina-alter ko yung gear, mga buddy. Dahil downhill tayo, naka-aircon ako. Mas malambot nga ang suspension nito kumpara dun sa bagong modelo. Ramdam na ramdam ko yung higa. Alright. Baka mahilo kami ha. Teka lang. Right. So maganda dito sa automatic na to, alter mo na lang kung gusto mo ng ganitong spirited driving sa winding roads. Medyo madilim ha. Woohoo! Brakes are still firm so far. We're using aircon. Somehow maganda ang kapit ng gulong. Bridgestone, ikopya din. Alam ko ito pa rin yung original tires niya since 2020. Oh, 2020. Oh yeah. Up. Overtake ka eh.
O, nasa linya naman tayo, di ba? Ilan talaga, walang power. Ipakit na. Wala. Try natin magpatay ng aircon. Para wala kang binibit-bit. Ayan, sinara ko yung bintana ha, para wala ka rin masabi kahit walang aircon. Ito aircon, pinagdidiskitahan mo eh. Power! Power! Maganda siya lumiko, although mas malambot siya ng konti. Yeah. Yes, sarap. Sarap na magaang na auto mga padi sa ganitong kalsada. Kasi you can throw it away. At hindi raw to gawain ng matinong driver. Lungkot naman ang buhay mo, sir. Have fun on anyway, basta hindi ka nakaka-aragabyado ng ibang tao. Yeehaw! Holy shit, sandaan. Woo! Yeah, downshift. Okay, are you okay? Me? Hindi. Okay naman. Wala kang tiwala sa asawa mo. Woohoo! You know. Sarap ng G. Yeah. 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 Yes, sharp. Medyo mahaba-habang video na naman to mga padi. Pasensyahan nyo na. Anyway, pababa naman, mag-turn on muna ako ng aircon, AC. Sarap. Gateran, yeah. Woo! Medyo playful din siya pag napupush ng konti. Nice view. Kasi nga, mag-aami yung sasakyan. Alright. Yes. At kung di kaya, huwag gayahin. Pinapakita ko lang sa inyo yung capability. Nice view. Nice road. Sarap. Exercise sa leeg, exercise sa auto. So ito ang capability ng Wigo na Gen 1.3. So siguro Gen 1 ganito rin. Alter mo na lang dito kung gusto mo mag-enjoy. Ayan, naka second gear lang ako, naka-hold lang siya sa second gear. Oh shit! What's this? Ano kasi kayo nagbubungguan?
Yeah. Sarap. Hairpin turn. Yes. Woo! Gawain mo ng matinong tao yun? Oh shit! Sarap! Kawawa naman yung gamit nila, Vic. O, di ba? Yan ang capability ng Wigo. So far, okay naman yung goma, Ecopia, trusted Bridgestone yan eh. But hindi ba tayo tapos? Kasi pupunuin ulit natin to. Titingnan natin ang magiging consumption niya. Okay mga buddy? I'll see you on the gasoline station. Ayos. Sarap me. Corny mo naman. Yeah, as you can see, half tank, 180.9 kilometers. So yan yung total kilometers na naikot namin. Tingnan natin ngayon, papa-trigger 1 natin, full tank ulit. Tapos magko-compute tayo ng total consumption. Ayun na, napuno na. Pumitik na ba? Tak, 15 liters. 15.08. So 180.9 divided by 15.08. Huh? Naka 11.9, almost 12 kilometers per liter ako sa takbo na yon. So medyo na traffic na kami pabalik sa SLEX. Tapos paahon nung pabalik, pag galing Sampaguita, pagbaba ahon ulit ng Sungay, baba ng Palace in the Sky, pa Santa Rosa, Nuvali, labas ng Santa Rosa, SLEX, diretso dito sa C5 Petron, Diego Silang. So I think for a Wigo, malakas yun. Siguro dahil puro kami paahon, I don't know, hindi ko alam kung bakit ganun siya kataas ang consumption niya, but ayun ang nangyari. Anyway, if you learn something on this video and you're shopping for a used car like this Gen 1.3 Wigo, I hope this video help you decide kung kukuha kayo ng first car nyo, first used car, or plano nyo kumuha ng Wigo and you're looking for some information. May nilagay din akong link dyan sa baba nung first review ko ng Wigo na ito mga padi. And please hit the subscribe button para makapanood pa kayo ng straightforward, hindi binayarang reviews. At hit the like button na rin para gumana yung tinatawag na YouTube algorithm, para marami pang makapanood ng video ko, maka-rent pa ako ng ibang coaching pwedeng ma-review. Anyway, thank you for watching and I'll see you on the next one mga padi.